Okay. Good afternoon to all. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is April 19, 2026. Pulso ng Pilipino, no? So, medyo excited na po ako kasi nagkaroon ako ng live guest ngayon. Yung iba, through Zoom lang at saka phone patch. Anyway, bagong lahat, pasasalamatan natin ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Siyempre, yan masipag natin dyan. At ang Maro, si Director Perla Leonzo at ang lahat ng Maro natin dyan. At ang assistant ng ating butihing PCO Secretary, si Sir Robert. Okay? At hindi rin natin pwedeng pabayaan at kalimutan ang ating director dito, si Director Dindo Amparo, at ang ating station manager, walang iba, si Sir Alan Aldianigue. Kita nyo na, yung gwapong-gwapo yung director namin dito. At mamaya, makikita nyo sa screen, ang gwapo nating magiging guest sa araw na to. Mula sa itong Senior Emigrant Services Officer ng CFO, si Mr. Warner Dawal, Mamaya tatawagin natin siya para bumati sa inyo at focus na ba yung ating camera? Anyway, pasalamatan din natin ang ating nasa tech side, si Engineer Orlando B. Lopez at si Joy Timidan. Wala pa yung atin na isang muse, si May Vidanya. There! Ay, hindi na pala. Okay, siya mag-ano sa atin. At siyempre, si Belle Lustre nandyan din. Okay? Eto mga kaibigan. Etong tatalakayin natin, marami tayong matutunan. At please do like and share. Etong ating programa, nasa FB Live tayo, YouTube, Channel 3, 104.3 FM. At meron din tayong sa iba pang social media platform. Siyempre, Channel 3 ng ABS-CBN, Channel 45 to 49 ng GMA For The Box. At eto na. Kita nyo ha. Orly, konting palakpakan dyan, i-introduce natin. Walang iba, Si Mr. Warner, kanina sinabi ko na, ang kanyang pangalan, Mr. Warner A. Dawal, Senior Emigrant Services Officer ng CFO. Okay, magandang hapon sa iyo, sir. Bumati po muna tayo sa ating tagapakinig. Teka. At wala Teka. Wala pa. Okay, yan, ma'am. Okay. Yan. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Bans, at sa lahat po ng tagapakinig ng ating programa po sa Radyo Pilipinas, sa sulok ng Pilipinas po na kayo naroon. Kami po ay nagagalak po from the bottom of our hearts mula po sa aming chairperson, Secretary Dante Clincang, at ang aming pong Commission on Filipinos Overseas. Salamat po at napaunlakan niyo po kami na mag-guest po sa programa. It's our pleasure kasi malalaman namin lahat kung ano mga layo ninyo. Yung aim nyo talaga para tumulong. So, tanong ko lang can you give us an introduction kung ano itong CFO at kung ano ang kaakibat na mga iba pang mga sangay na ahensya na maaring makatulong sa inyo? Okay. Ang CFO po ay Commission on Filipinos Overseas, isang ahensya po ng ating pamahalaan under Office of the President. Bali na itatag po kami noong July 16, 1980. So, yun po, 1980 pa po kami nag-exist. Ang mandate po namin is to promote the interest and well-being of overseas Filipinos and protect their rights kahit na nasa abroad na po sila. So, ang mga kliyente po namin ay yung mga Pilipino na permanenteng naninirahan sa ibang bansa. Opo. Yung mga kababayan po natin na umaalis ng bansa, pinipetisyon ng kanilang kamag-anak sa ibang bansa, or mga Pilipinong nag-aasawa po ng mga foreigner, pinipetisyon ng kanilang mga partners, naninirahan na po sa ibang bansa. Yun po yung mga kliyente po namin. Ang pagkakaiba po namin sa Department of Migrant Workers
ang hinahandle po ng DMW ay yung mga kababayan nating OFWs, yung mga temporary migrants po na may mga kontrata po sa abroad, na nagtatrabaho po, pagkatapos ng kontrata nila, kailangan nilang bumalik ng Pilipinas. Whereas yung sa CFO po, sa amin po, ang hawak po namin ay mga permanent migrants or mga Pilipinong naninirahan na po sa ibang bansa. So yun po ang amin pong pagkakaiba po sa DMW. Oo. Yung mga naninirahan na yan, so nakikipag-connect kayo? Opo, marami po Through what? nakikipag-connect po kasi kami sa kanila. Marami pong programa ang CFO na para ma-connect po ang mga kababayan natin. Kasi ang isa sa mga programs po ng CFO ay yung tinatawag na diaspora engagement po. Ano Kasi, ibig sabihin niyan ibig po para sabihin sa po tagapakinig natin? ibig po sabihin po kasi nito na yung mga kababayan natin na nag-abroad, once na umalis po sila ng bansa, hinihikayat po natin sila na tumulong pabalik sa bansa natin. Hindi porket nasa abroad na po sila, ay parang hindi na po sila tutulong or mawawalan na po sila ng connection sa Philippines. Sa pamamagitan po ng CFO, marami po tayong programa na hinihikayat po natin sila na tumulong. Halimbawa po, meron po kaming lingkod sa kapwa Pilipino or yung donation po na kung saan yung mga permanent migrants sa abroad ay tumutulong at nagdo-donate sa mga komunidad dito sa Pilipinas. Meron din po kaming programa na Balink Bayan. It's a one-stop online portal po for diaspora engagement. Mga kababayan natin na nasa abroad, halimbawa, nakatira po sa US or Canada, gusto nilang magtayo ng business dito. Doon na po sila pupunta sa Balink Bayan online portal. Ano yun? Balink? Balink Bayan po. Okay. Opo. Parang ano po, nililink po natin yung mga overseas Filipinos sa bansa po natin. So, binibigyan po natin sila ng ideas kung saan pwede mag-start ng business, kung paano po kumuha ng mga permits. Halimbawa, nasa abroad po sila at magtayo ng business sa Pilipinas at kung paano eventually makapag-retire ng maayos kung piliin po nilang mag-retire dito sa Pilipinas. Maganda yan. Opo. At isa pa pong programa namin, yung pong tinatawag na Peso Sense. Yung financial literacy po for overseas Filipinos. Kasi naniniwala po kami na kailangan po ng financial literacy ng ating mga kababayan sa abroad, pati yung mga nakaka-receive po ng mga remittances nila. So, paano naman sila napipili ng CFO? Na, Let's say, sinabi mo, sino-sino yung sumasa ilalim sa financial literacy training? ay, mga na trainings ito, po. At paano sila napili ng CFO? Ay, sa trainings. Yes. Actually, yung trainings po namin is open po sa lahat. Ang kailangan lang po ng isang organization o halimbawa ay mga overseas Filipino organization, magre-request lang po sila ng letter of request conducting the financial literacy. Naka-address po sa amin chairperson at ibibigay po namin yun ng free training po sa kanila. Free training? Opo, free Maganda training yan, po siya. ano? Sagot po namin lahat, pati yung mga handouts, binibigay po namin doon sa mga participants. Tapos, nagbibigay din po kami ng mga prizes para po usually, ang mga target po talaga namin ay mga overseas Filipinos and then yung mga beneficiaries ng mga remittances. Kasi yun po yung parang pinaka major objective po ng Peso Sense magkaroon ng parang financial literacy sa mga overseas Filipinos pati yung mga nakaka-receive po ng remittances. Pero nag-conduct din po kami ng mga ng mga financial literacy sa mga government agencies, sa mga corporation, sa mga church. Last month po nag-conduct po kami ng financial literacy training sa New Era University. Opo. At inattendan po ito ng 70 students which most of them are mga anak po or anak ng mga overseas Filipinos na nakaka-receive po ng remittances. So yun po. Nakakatuwa nga po dahil marami pong positive feedback tayo natanggap na after the training natuto naman po silang mag-save tsaka mag-invest. So gaano karami yung kanyang i-accommodate nyo kung mag-a-avail ng libreng financial literacy training? Yung number po ng participants. Depende May po. limit? As much as possible po, we limit it to,
mga 50 to 60, ganyan po, to maximize po yung learning po do sa training. Kasi yung training po na yun, ano po siya, hindi lang po siya yung parang magsasalita lang po kami. It is composed of different workshops all throughout the yung module po niya, workshops po siya. Kasi gusto namin na yung natututunan po nila, na-apply po kaagad nila. Halimbawa po, tinuturuan po namin sila doon na gumawa ng kanilang statement of assets and liabilities. Magsusulat po sila. Gumagawa rin po sila ng budget. Kasi usually, yun po ang kakulang yung paggawa po ng budget. And then, tinuturuan din po namin sila gumawa ng dream matrix nila. So it's parang online activity po na composed ng different workshops po. So, different opo. workshop. Kaya inililimit po namin mga 50 to 60 po yung maximum po. Yun lang ang capacity. Opo, capacity. Oo. So, kailangan daw mag-register ba? Hindi po, ang kailangan lang po namin ay letter of request po na naka-address from kung sino po yung magre-request po na halimbawa po last month po yung New Era University, yung professor po na partner po namin, nag-request po sila ng parang free training, ganyan po. And then we will answer their request and then i-schedule po namin yung training para po makonduct po. Ganun lang kasimple. Opo. Anyone can join. Yes po. Open naman po. Kasi kung di naman po sila maka-attend po ng actual physical training, meron po kami mga online modules sa Peso Sense na ma-access po nila kahit nasa cellphone lang nila. Ita-type lang po nila yung pesosense.cfo.gov.ph and then lalabas na po dun yung mga free online modules namin na parang training din po siya. Yun lang nga po, parang activity siya na sinasagutan mo through phone. Matututo kang mag-invest sa stock market, maiiwasan mo yung mga scams, ganun po. Meron po kami nun. Maganda yan, ha? Opo. Online modules po. No? Opo. So, bakit mahalaga itong ganitong klaseng training? Yung mga training po ng financial bakit? literacy. So Oo, important. napansin po kasi namin karamihan po sa mga nagiging problem po ng ating mga kababayan na nasa abroad ay ang kawalan po ng financial literacy. Ang marami pong mga followers ng aming Peso Sense Facebook page ang nagpapadala ng mga problema nila tungkol sa kanilang naging buhay abroad na naging parang hindi nila naiisip na mag-ipon, hindi nila naiisip na mag-invest. Kada sweldo nila, ginagastos nila yung kanilang kita. Kaya ang nangyayari, natatapos na yung mga kontrata nila sa abroad, kailangan nilang bumalik ng Pilipinas, wala silang naipupundar o naiuwi. So yun po, ang nagiging problema pala, yun, hindi po sila financially literate. Pati yung mga kamag-anak po nila na napapadala ng kanilang remittances, ang kadalasang problem din po ay na nawawaldas din po ng mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas. So yun po ang naging objective ng Peso Sense na ma-encourage po or maturuan ang ating mga kababayan po na magkaroon ng tamang mindset sa pag-iipon, pagbabudget, pag-i-invest para pag panahon na kailangan na nilang umuwi ng Pilipinas, hindi sila uuwing luhaan o walang naipundar. Halimbawa, sir, can you try to explain or expand kung paano, no? Let's say, a certain amount. Paano ba yun? Para sa ating tagapakinig. A certain amount po? Yes, oo. Ganito po kasi. Pagkatanggap po ng sahod or ng income, ang kadalasan pong nangyayari kasi, parang ginagastos po muna lahat sa mga expenses. Yes. Magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng internet, magbabayad ka ng tuition fee, mag-grocery ka, bibili ka ng mga gusto mo, ganyan. Tapos yung matitira doon, may makikita mo na 10 pesos na lang or minsan negative pa. Wala kang naiipon. Pero meron po tayong tinatawag na saving method na ituturo natin sa mga kababayan natin na pagkatanggap po natin ng ating sweldo or income natin, ibawas po kaagad natin muna yung savings natin before po natin gastusin yung matitira sa mga expenses natin. In that way, nakasave na po or
nakatabi na po yung ating savings bago pa natin magastos yung ating matitirang kita dun sa mga expenses natin. Halimbawa po, kumita po tayo ng parang 10,000 for this cut off. E di mag-save ka na kaagad ng 20% dun, 2,000 pesos. Yung 8,000, yun po ang pagkasyahin nyo sa mga gastos nyo, sa mga expenses nyo. At least, nakasave na po yung 2,000. Di ba? Kasi ang nagiging problema po ng mga kababayan natin, particularly po yung mga overseas Filipinos, nagagastos po lang nila, nagagastos yung mga pera nila. At nagiging, it's too late na for them to realize na wala na pala akong naipon dahil hindi ko muna itinatabi yung pera ko. I'm not paying myself first. So yun po yung parang pinakamahalaga po talaga. You should pay yourself first upon receiving your salary or income. Magtabi po muna tayo kahit alkansya man yan or pumunta po tayo sa bangko, mag-save po tayo. At yung matitira po doon, yun po yung gamitin natin sa ating mga expenses. Pero, sir, di ba tama ka? Pero minsan, mahirap din po namin mga binabayaran utang. Opo. Ano naman ang maipapayo mo para makatapos sa pagbabayad ng utang para makapag-save? Yan. Very good question, Ma'am Bans, no? Actually, ang utang kasi talagang responsibility talaga nating bayaran yan. So, ang utang, ang kailangan natin dyan, hindi natin siya kailangan bayaran ng buo kaagad. Meron tayong tinatawag na parang mga installment po muna di ba, Ma'am Bans? Kung pwede natin i-request, halimbawa po, sa mga credit cards natin, alam niyo po ba na merong mga options sa credit cards na Ayan, i-explain mo yan sa mga nakikinig. Opo. Halimbawa, nag-purchase ka po ng isang bagay na ganito ang halaga na malaki. Halimbawa, 10,000 pesos siya. Or nagbuka ng flight. Ganyan. Yung amount na binook mo, pwede mong i-request sa bank yun na hati-hatiin into 6 months nang walang interest. Pwede mo siyang i-request. Pwede yun? May mga options po na ganun para hindi po mabigat yung magiging pagbabayad sa inyo. So, yun po. I-avail natin yung mga simpleng perks ng ganun ng ating mga bangko. Oo, kasi alam ko, kasi nababasa ko rin at naano Opo. yan. Merong mga, let's say, mga certain na araw o let's say, itong certain etong kanilang ang parang pinaka-promo. Pero may mga araw din na hindi ka pwedeng mag-avail na sinasabi mo na ikakat, nahuhulugan mo ng mga ilang without interest. Hindi rin kasi, alam ko yan mga ganyan. Hindi, kasi meron akong kakilala na ganyan. Opo. Pero, tama naman po yung Ma'am Bans. Pero ang sinasabi lang po namin, kailangan i-prioritize natin yung pagbabayad muna ng utang Hindi tayo makakapag-ipon ng maayos or magkakaroon ng parang financial peace sa buhay natin kung meron tayong utang. Dahil pag nabaliwala natin ang ating mga utang, papatong-patong ang interest ng mga yan So, yun nga po, mawawalan tayo ng peace of mind. Masisira ang diskarte natin, hindi tayo makakapagtrabaho na maayos. Para tayong palaging may iniiwasan, mas stress tayo. So, ang payo po namin, kailangan unahin nating isettle po muna yung mga utang natin bago po tayo mag-decide na mag-ipon or baguhin yung ating financial lifestyle. So, yun po. Inutang natin yun, obligasyon po natin na bayaran po. Yun. Tama yan, Yun di ba? Opo. Para alam ng sa lahat. Kasi, yun nga yung sinasabi nila may utang. Pero, kita mo naman aside from say, sabi mo, 10,000. Opo. Ito, magtatabi ka ng 2K. Opo. Ngayon, minsan, nagtabi ka nga, madudukot mo pa rin dahil may kailangan ka kasi naubusan ka ng pamasahe, ganito. Hindi ba? Opo. Parang, minsan, yung iba, tinatamad na rin mag-ipon. Nako, nagalaw ko na naman. Paano ba to? Hindi ba? Ganun lang. Anong mapapayo mo sa kanila? Ganito po. May mga cases po talaga na ganyan na parang natatempt tayo na Yes. parang Yun, tama yung term na tempt. parang natatempt po yung mga kababayan natin or yung tayo mismo na parang galawin yung ipon natin. Ngayon, pag may mga ganong emergency talaga, emergency cases, okay lang siya. Pero pag mga ibang kaso talaga na halimbawa yung mga
wants lang natin, bibili lang, manonood lang tayo ng sine or ipangkakain lang natin sa labas. Yun po, kailangan maging strict tayo sa sarili natin. Na maging discipline tayo, discipline saver tayo. Kasi hindi tayo magtatagumpay talaga sa ating mga dreams, financial dreams, o sa pag-iipon kung mahina ang ating tolerance sa mga paggastos. And isa pa, ang pinapayo po namin, kung ganito talaga, kung nahihirapan talaga tayo kasi nagagastos natin, kukulang ang ating income, maghanap po tayo ng sideline. Marami pong paraan para madagdagan ang income natin. So, pwede tayong magbenta-benta, mag-live selling, or pwede tayong maging affiliate sa nakikita natin sa mga online platforms. So yun po, marami pong paraan para magkaroon ng extra income. Huwag po tayong parang makontento na isa lang ang ating source of income. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap po ng buhay. So as much as possible, maghanap po tayo ng dagdag na pagkakakitaan. Dahil mas mahalaga po na mas marami pumapasok na income stream sa atin para hindi po tayo mahirapan sa ating mga expenses. Kasi palaki ng palaki expenses natin, pero hindi naman nadadagdagan yung income natin. So, yun po ang problema. Kailangan mag-isip din tayo ng paraan para madagdagan yung income natin. Okay, well said. Pero babalik po ang inyong lingkod at si Mr. Warren, commercial break muna tayo. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, At Radyo Pilipinas World Service. mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay,
Okay, we're back, no? Andito ang ating bisita, no? At ang ganda ng talakayan natin para matuto ang lahat kung paano mag-ipon, lalo na may mga kamag-anak sa ibang bansa. At sa pamamagitan ni Mr. Warren, makakakuha kayo ng mga posibleng tiyempo ng pag-iipon. At hindi lang para sa inyo yan, para din sa mga kamag-anak ninyo na dito sa ating bansa. Okay, we're back, no? Mr. Warren Dawal, can you add more doon sa mga sinasabi mo? Opo. Actually, yung pag-iipon po talaga, it's an obligation po ng both overseas Filipinos at ng mga kamag-anak na nakaka-receive po ng kanilang remittances. Kasi kahit gaano katipid or kagustong mag-ipon ng mga overseas Filipinos natin na nasa ibang bansa na nagtatrabaho, kung yung mga kamag-anak naman dito sa Pilipinas ay nawawaldas yung kanilang natatanggap na remittances, bali wala po talaga ang pag-iipon na ginagawa ng mga kababayan natin na nasa abroad. So, tinuturo po namin sa Peso Sense po na dapat po maging financially literate po talaga yung mga nakaka-receive din po ng remittances. Dahil hindi po habang buhay ay nagtatrabaho abroad yung ating mga kamag-anak, yung ating mga mahal sa buhay. Darating ang panahon na uuwi sila sa Pilipinas at maninirahan na dito na po gagastos na at kung ano-ano pa po. So ang mahalaga, magkaroon po ng tinatawag na long-term financial goals after working abroad. So ang mindset po talaga dapat ng mga overseas Filipinos or OFWs natin na nasa abroad, ano yung buhay na gusto ko after 5 years na nagtatrabaho ko dito sa abroad. Kasi uuwi rin ako ng Pilipinas eh. Nandun yung pamilya ko, eto yung bansa ko. So dapat after 5 years, halimbawa after 5 years nakapagtayo na ako ng negosyo na water station, or after 5 years meron na akong sariling bahay at lupa. So ganun po dapat yung mindset ng ating mga kababayan abroad. Hindi yung mindset nila ay basta magpadala lang ako na magpadala, nabubuhay kami at bahala na kayo kung saan nyo gastusin. Makapag-travel lang tayo or maipakita natin sa mga kapitbahay na ganyan. Mali po yung ganung mindset. So dapat po talaga maging magkaroon tayo ng parang long-term mindset sa iipon po natin na ginagawa natin pag-ipon. At mahalaga rin po na halimbawa nakaipon na tayo, mahalaga na palaguin natin yung inipon natin sa pamamagitan ng pag-i-invest. Invest or paikutin natin. Halimbawa, gamitin natin yung naipon natin sa negosyo para mas lumago pa po yung ipon natin. Huwag natin patulugin sa bangko or itabi lang sa alkansya yung mga ipon natin. I-invest natin. Marami pong programang gobyerno po natin na pwedeng makatulong po sa pagpapalago ng ating mga ipon. Halimbawa po, meron pong Pag-ibig MP2 na kung saan ano yung Pag-ibig MP2? Ano po siya, investment program po ng Pag-ibig na ilalagak lang po natin yung pera natin doon. After 5 years, tutubo na po siya. Mga ilan % sa palagay mo? Parang mga 7 to 8% po yung mga last na. After 5 years po. Naka-tie up. Opo. Ang kagandahan po doon, government-owned financial institution po ito. So wala pong kalugi-lugi at hindi po tayo matatakot na ma-scam tayo or mawawala po yung ipon natin. So yun po. So, ibig mo sabihin, let's say, pwede ba nilang makuha ang interest ng buo or pwede din yung monthly? Buo po yun. Talaga makukuha po nila ng after 5 years. After 5 years? Kasi meron din ganyan na after 5 years, pwede nilang makuha ng monthly. Ganun yung iba nun eh. Pero sa kanila pala, ang Pag-ibig talagang po siya talaga. Talagang nakalagak lang po doon. Parang pinatabi nyo lang po na makukuha niyo po siya na may kasamang interest po after po ng maturity period na tinatawag nila. So, may nakalap na ba kayo na data kung anong kadalasan na nagiging dahilan kung bakit nauwi sa wala ang perang pinaghirapan ng mga OFW o bakit hindi nakakaipon ng kanilang mga pamilya? Yun po. Yes. Opo, meron po kami. Aside dun sa sinabi mo. Opo, based po dun sa amin po mga natatanggap din ng mga reports. Data. At mga mga istorya po na pinapadala sa amin,
prone din po kasi sa scam po yung ating mga kababayan na Yan. nagtatrabaho sa abroad. Parang sa gusto nilang mapadali na madoble yung pera nila, minsan na ilalagak po nila ito sa mga scams, investment scams na ang nangyayari po ay na uubos po lahat yung mga perang inipon nila sa isang iglap lang dahil hindi sila aware kung ano po yung mga pinapasok nilang investment. So isa rin po yung po, mga online, ano? Yes, mga online scams kasi napakarami na po ngayon ng mga nagkalat na po yung mga investment scams ngayon, lalo na yung mga kababayan natin na nasa abroad. Online na lang din kasi po mag-invest ngayon eh. Marami Kaya na pong mga online platforms na tinatawag natin na pagta-transfer ng pera online na lang. So hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. So yun po yung isa sa mga nagiging dahilan din po. So meron po kaming programa sa CFO, yun po ang tinatawag po namin na Peso Sense online module. Pwede pong sagutan ng mga kababayan natin na nasa abroad yun. Ano po siya, libre lang naman po. Pumunta lang po sa website ng Peso Sense, tapos i-click lang po yung online module about avoiding scam and investments. Tapos yun, masasagutan na po nila, matuturo na po sa kanila kung ano ba yung mga red flags na kailangan nilang tandaan para hindi po sila mabiktima ng mga investment scams. Ano ba yung mga kailangan nilang tandaan bago mag-invest, bago bitawan yung pera nila. So yun po, marami pong mga ganun na kaso tayo. Pero may tuturo mo rin sa kanila kung let's say, pwede mong i-refer na ito, mas okay mag-invest dito. Opo, ganon. usually naman po ang pag-i-invest naman po, napag-aaralan naman po yan. Yes. Napakadami pong paraan para ma-check kung ang isang investment naman po ay legal. Unang-una, kailangan lang po i-check yung mga organization or yung corporation kung naka-registered po sa SEC. Kailangan din po kasi naka-register Ayan, siya. dapat Opo. malaman nila yung Legal. ganyan. And then, Kaya lang kasi minsan, alam mo, maputol ko yung salita mo. Meron din mga ganyan na nasa SEC pero scammer din. Kasi nawawala eh. Ibig sabihin, may nabalitaan akong ganyan na ang taas ng interest na makukuha. After that, bigla na lang hindi daw registered, yung gano'n. Maraming sinasabi eh. Pero naka-register sa SEC yun Opo. sa SEC. Pero nalaman din nila na hindi na pagbigyan itong isang nag-invest na may pinirmahan pala sila na kontrata na talagang ganito ang dapat na interest. So wala silang magagawa. Opo. Yun lang pong pag-o-offer ng sobrang taas na interest is a red flag na po kaagad yun. Okay. Pero may mga kumakagat. O yun nga po. Sa una po kasi talagang, yan po ang strategy po ng mga scammers eh. Parang sa una, parang makakatanggap ka muna ng parang matatanggap mo muna yung parang investment mo. So mga first few months, matatanggap mo siya. Para maniwala ka lalo at mas mahikayat ka na mag-invest pa. So after mo mag-invest ulit at nakuha na yung mga investment ng mga iba pa po, tsaka po sila magkakaroon ng yun po, tsaka po sila magdi-disappear na. Kasi nakuha na nila yung trust mo, mas marami na yung perang na-invest mo. So yun po yung isa sa mga red flags po talaga ng investment. Yung pag nag-o-offer po ng mataas na interest yan, yung parang hindi ka panipaniwala na if it's too good to be true po, it's not true po talaga. Lalo na pagdating sa investment. Pero pag sa bangko, okay Pag lang. sa bangko, di ba? pag sa bangko po, medyo mababa po, yun naman po ay kung mababa ang parang risk appetite na tinatawag mo, pwede ka po mag-invest sa mga bangko. Marami po silang mga ino-offer na mga investment vehicles per banks. Doon po sigurado po na maiiwasan natin ma-invest. Pero pag sa tao-tao po, tapos sa mga corporation na parang ngayon lang po natin narinig, yun po, mag-iingat po tayo doon. Okay. So, paano naman natin masusolusyonan yung problema sa pera ng mga, problema ng pera sa mga kapamilya ng mga OFW? Lalo na ngayon mataas ang presyo ng
produktong Produktong petrolyo. petrolyo. Naku, Yes. oo nga po. Kita mo, di ba? Kaya mo Napakahirap sagutin talaga. yan. Napakahirap talaga nung nung lahat ng presyo ngayon parang tumaas na po dahil nga po doon sa naging epekto po nung pagtaas ng presyo ng petrolyo, di ba? So ang kailangan po talaga natin is magkaroon talaga ng tinatawag na self-control po. Lalo na sa mga kapamilya ng mga nandito sa Pilipinas. Yun nga. Dahil kung ipagpapatuloy pa rin natin yung lifestyle na ginagawa natin nung wala pa pong economic crisis, Yes. talaga mahihirapan po talaga. 'Di ba? So ang sinasabi nga nila, 'di ba, may kasabihan nga po tayo na kailangan nating maghigpit muna ngayon ng sinturon. 'Di ba? Kailangan nating magbawas muna ng mga unnecessary expenses natin. Bawasan natin. Halimbawa, lumalabas tayo ng nagmo-mall tayo kada linggo, 'di ba? Baka pwedeng every other week na lang muna para makatipid tayo. Magluto na lang muna tayo sa bahay at doon muna magsalo-salo, ganyan. Tapos isa pa pong pwedeng gawin is yun po yung sinasabi ko kanina na tulungan po natin yung mga kamag-anak natin sa abroad na instead na palagi lang po tayo naghihintay sa remittances, what if gumawa tayo ng paraan para madagdagan yung income nila or income din natin, di ba? Halimbawa, yung pinapadala nilang remittances, paikutin natin sa negosyo. Ngayon, summer, di ba? Uso yung mga halo-halo, di ba? Yung mga ganun po, yung mga palamig. Magtinda tayo ng palamig, halo-halo sa bahay, sa harap ng bahay natin. At yun, sigurado ako, madadagdagan po yung income Oo, natin. tama. Saka huwag ka mahiya na Opo. magbenta-benta, hindi ba? Opo. Ako nga, nagbebenta-benta rin ako ng sideline. Opo, Ma'am Hindi ba Vance, totoo nako. lang? Kasi, saka ito pa, no, Warren, Opo. nakita mo ba sa daan na ang daming nagtitipid kasi kukunti na lang ang sasakyan sa labas dahil sa taas ng presyo ng ng krudo, Opo, di ba? opo. Ganyan yun eh. At least may mga taong nadidisiplina nila yung sarili nila dahil dati halos diyan pupunta lang dito sa isang kanto, magkokotse na. Ngayon hindi na, nakikita mo may mga naglalakad na no? Oo nga, Di ba ma'am. papasok pa, no? Naging Kaya healthy pa, ganun, ma'am. oo. So, sa ganito, no? Tanong lang, may nagpatanong, Sige, ma'am. dagdag rin, na kung let's say may training ulit, sana sabihin daw sa ere. Yung Opo. ganon. Ngayon, before you, yung mag-say goodbye mamaya, Opo. para malaman kung saan, kasi gusto din, siyempre may mga tao ding interesado. Actually, yung training, no? ma'am, open naman po sa lahat. Yun lang nga po, kailangan lang po mag-request ng organization or kung, halimbawa, school or may organization po sila na gusto nila yung mga miyembro nila magkaroon ng financial literacy training. Yun, pwede po naming pagbigyan yun. Ang kailangan lang po namin ay request letter. Official request letter po galing po sa organization or school or church or barangay, kung saan man yan. Naka-address po sa aming Secretary Dante Klink at nakalagay po doon yung kung kailan po nila planong ganapin yung training. So, Ganun. pagbibigyan naman po namin sila. Let's say yung venue, let's say yung nag-request, dun gagawin Yung sa venue, mas maganda nila. po, malapit na dun sa nag-request. Meron na po silang venue. So, para Let's hindi say na po sila school, po... hindi ba? Kagaya sa school, pwede sa na dun, school. Limbawa po nung sa school, yung sa New Era, doon po namin ginanap sa auditorium nila. Di So, maganda. ganun po. So, wala na po kaming i-charge doon. Libre po itong handog at serbisyo ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng CFO. Yun lang po ang kailangan po namin, letter of request lang po. At ihahatid po namin yung parang libreng financial literacy training po para sa lahat. Yes. Magkakaroon ba kayo ng financial literacy caravan sa buong bansa? Actually, yung financial literacy, para maano po namin yung aming mga audience po sa buong bansa, ay pinupost po namin sa Facebook po ng Peso Sense yung aming po mga training para mapanood din po nila or ma-check din po nila. Pero meron po kaming mga, actually hindi siya caravan, ang tawag po namin ay Community Education Program. Na ginagawa po ang aming opisina, particularly yung aming frontline division,
kung saan nagbabayan-bayan po, pumupunta po sa mga probinsya yung mga empleyado po namin para mag-conduct po ng community information campaign about migration at anti-human trafficking, financial literacy. Halo-halo na po yun. Tinuturuan So, po yung mga nandoon kababayan lahat? natin, sa mga... hindi lang financial Opo, literacy. hindi lang po financial literacy yun. About sa pagmamigrate, pangingibang bansa, kung ano yung kailangan nila malaman, at paano hindi sila mabiktima ng human trafficking, ganun po. Pupunta po kami. Yun yung programa po namin, Community Education Program. Kompleto. Opo. Ba, maganda yan, Meron ano? po. Opo. So, let's say, pwede bang, let's say, magkaroon ka ng panawagan dito sa mga pamilya nandito sa atin, sa bansa natin, na pinadadalan mula dun sa ibang bansa, na sana matuto silang mag-ipon, aside from, let's say, mag-ano sila, sabi mo, pwede silang magtinda ng ganito, mag-online. Ngayon, pwede bang hikayatin mo sila through your words of wisdom, ang tawag doon, na tulungan na mag-ipon din, let's say may pinadala, yung a certain percentage, pwede nilang isubi, hindi ba? Yung ganon. Apo. Go ahead, Mr. Warren. Sige, Ma'am Vance, ganito. Para po sa mga kababayan natin na nakakatanggap po ng mga remittances, ng mga padala, ng mga kamag-anak na nasa abroad, ng mga OFW, nagtatrabaho po dyan. Alam po natin na napakahirap po ng mga buhay ng ating mga kababayan abroad. Yung mga nagtatrabaho po sila sa ibang bansa, mas pinili po nilang manilbihan sa ibang bansa, malayo sa pamilya nila, di ba? Pinipili po nila yon. So, sa atin pong mga naiwan po ng mga nakakatanggap ng remittances, wag po natin silang abusuhin. Yes. Dahil rin po sila napapagod din po ang ating mga kamag-anak abroad. Yung mga pinapadala nila, dugot pawis nila ang puhunan dyan. So bawat sentimo, bawat piso na pinapadala nila, hirap at pagod ang kapalit nun. So bigyang halaga po natin ang perang pinapadala nila. Kahit gaano kaliit man yan o kahit gaano man kalaki ang pinapadala ng mga kamag-anak. Tsaka, wag natin silang kamustahin kapag hihingi lang tayo ng padala. Yun po kasi yung nagiging problema. Di ba? Nangangamusta, ma, pa, kumusta ka na? Uy, kailan mo nga pala papadala yung ganito ko, ganyan. Meron po akong sa project ako sa school. Kamustahin din natin sila kapag anytime. Halimbawa, every night na gusto natin silang kamustahin para gumaan din yung loob nila at maramdaman nila na naaalala sila ng pamilya nila sa Pilipinas, hindi lang dahil may kailangan sila. So, bigyan natin sila ng parang parang inspirasyon sa pag-abroad. At yun nga po, kailangan mag-isip din tayo ng paraan para matulungan yung mga kababayan natin na nasa abroad. Huwag lagi tayo umasa sa mga pinapadala nila. Mag-isip tayo ng mga paraan para magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Tulungan natin yung mga kababayan natin na nasa abroad para mapadali yung kanilang kontrata sa abroad. Halimbawa, kontrata nila 10 years. O edi kung nakapagtayo ka ng business dito, napalago mo, baka after 5 years lang makauwi na yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Edi mas maraming time na magkasama kayo dito sa Pilipinas. So yun po. Ano lang po natin, palagi lang natin tandaan na nagsasakripisyo yung mga kababayan natin sa abroad. So tumbasan natin ng magandang paraan or suklian natin ng maganda yung paghihirap nila sa abroad. Okay. Any message naman para dito sa paghihikayat mo? What is this all about para dito sa ating mga kababayan? In financial literacy, kindly convince them na magkaroon sila ng seminar. Parting message. Okay, ma'am. Sige po, Ma'am Vance. Sa mga kababayan naman natin na gusto naman na magkaroon ng parang financial freedom, or kailangan simulan natin sa sarili po natin na magkaroon tayo ng tinatawag na self-discipline
sa ating paghawak ng ating mga finances. Hindi tayo magtatagumpay sa pag-iipon kung tayo mismo sa sarili natin hindi tayo naniniwala na kaya natin na mag-ipon at magamit natin yung mga. And then pangalawa, kailangan din natin na magkaroon ng tamang mindset kung tayo'y mag-iipon. Kasi kung mag-iipon lang tayo para panggastos sa mga luho natin, mauubos din yung ipon natin, 'di ba? So, kailangan magkaroon tayo ng tamang mindset, tama yung ating plano sa pag-iipon. And lastly, wag lang nating hahayaan na makapag-ipon tayo. Palagi namin pinapaalala sa Peso Sense na yung ipon natin, i-invest natin, ipampuhunan natin sa negosyo natin, para mas lumago pa, madagdagan pa, nakatulong na tayo sa sarili natin, nakatulong pa tayo sa ekonomiya ng ating bansa. Well said, no? Opo. Ayan, napakinggan niyo si Mr. Warner A. Daval, Senior Immigrant Services Officer, Commission on Filipino Overseas. Siguro by next time, pag may time ulit si Sir, Opo. ma-i-share na naman niya yung panibago nilang mga programa. Hindi ba, Sir? Yes, ma'am. Anytime po. Bukas po ang CFO po, lalo na po ang aming pong kalihim po, Saan, no? Secretary Dante Clink ang sa invitation po ng ating pong Radyo Pilipinas po. Anytime po na available po kami, we will be glad po to be of service po sa ating po mga Yung kababayan. FB name? Yung Facebook name po ng aming pong commission ay Commission on Filipinos Overseas. Ang Facebook page naman po ng Peso Sense ay Peso Sense with 3.9 million followers na po. Peso Sense. Please do like and share, no? Opo. Yan. Every live tayo, YouTube din. Opo. Okay, anyway, maraming salamat till next time, Salamat no? Bago ang lahat, babatiin ko si DC Albiar, Girming Kong Salilama, Quit, Perfecto Raimundo, si Mina Jose, at si Lem Carpio Beng Posadas. We have also Rose Ann Fontelera, Eva Dulay, Nida Romero, si Sir Hubert Temprosa, at siyempre si Ferdinand Siwa Abriza ng Fix and Play Cellphone Repair and Accessories, Bali kaibigan po natin yan, At siyempre ang DSWD na tumutulong sa atin under Secretary Rex Gatchalian at USEC Edu Punay, and lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang. Okay? That's all for today. Till next week, ang inyong lingkod, Vance Fernandez. Susunod na po, news update kasama si Albert Sebastian.